Dear Kuya Poy, ako po si George, 36 years old mula dito sa Laguna. May anak kami ng misis kong si Fleda, pero hindi problema ang ilalapit ko sa inyong programa. Hindi man po kami nakakaangat sa buhay, Kuya Poy, ay masasabi ko na maswerte pa rin ang pamilya ko dahil may maganda naman kami at maayos na kalusugan. At meron din akong pinagkakaabalahan bilang isang empleyado sa isang kumpanya dito sa amin. Habang ang asawa ko naman ay plain housewife at inaalagaan niya ang nag-iisa naming anak. Kung minsan naman ay rumarakit din itong si Fleda bilang reseller ng mga beauty products sa mga kumari niya sa lugar namin. Aminado naman ako, Kuya Poy, na kung minsan ay hindi talaga may kakaila na may mga pagtatalo kami ni Mrs. Pero eventually, nare-realize ko rin naman na ako rin naman ang mali, kaya nauuwi nga ang tampuhan sa pag-aawayan na nangyayari sa aming mag-asawa. Kaya naman, mas lalo ko pang nilalawakan ang aking pangunawa sa kanya. Madalas kasi na nag-uugat ang hindi naming pagkakaunawaan matapos ang pag-iinom ko kasama ang mga kaibigan ko to the point na inuumaga na nga ako ng uwi sa amin. Kaya naman, panay ang pagbubunga nga sa akin ng minamahal kong misis na si Fleda. Pero matapos niyan ay masasabi ko pa rin na healthy ang relationship namin dahil hindi kami nagkakasamaan ng loob ng asawa ko. Ang totoo po niyan, Kuya Poy, ang dahilan kung bakit ko naisipang sumulat sa inyong programang Heart to Heart sa 105.9 ay para magbigay ng awareness para sa atin, lalo na sa mga mag-aasawa, na para sa mas mabuti at healthy na pagsasama. At sana ay hindi naman laging hiwalayan ang hamunan sa kaunting hindi pagkakaunawaan. Hanggang dito na lamang ang storyang ibabahagi ko sa inyong programa. Maraming salamat po sa pagkakataon. Maraming salamat. Lubos na gumagalang, George. Mga kapatid, napakinggan natin kanina ang kwentong ibinahagi nitong si George tungkol sa kanilang masaya naman daw ang kanilang pagsasama, pero talagang sa pagitan nila mag-asawa ay hindi na wawala ang mga hindi pagkakaunawaan. Pero alam nyo, no, baka yung iba kasi sinasabi lang na ay hindi pa ito ang pipiliin kong mapangasawa kasi nag-aaway pa kami. Alam nyo, yung sinasabi na mga kataga na lumagay ka na nga sa tahimik. Ano lang naman po yan. Ang totoo, ang buhay mag-asawa ay hindi dapat maging tahimik. Maging payapa, yes. Pero hindi po siya tahimik. Kailangan kayo ay nag-uusap. Kailangan kayo ay, paminsan-minsan ay merong hindi pagkakaunawaan. Pero ang tanong dito, Kuya Poy, ang mga conflict ba sa marriage ay at hindi nga pagkakaunawaan ay normal? Oo naman. Normal na normal yan. Lalong-lalo na kapag ka itong mga conflict na ito ay yung mga respectful disagreements na tinatawag natin na parehas nyo kasing inaay yung mas positibong outcome. Unang-una dito kay George, no, doon sa lagi nga raw na pagbubunga nga sa kanya nitong si Fleda ay nanggagaling doon sa pagiinom niya at pagpupuyat pa. Kumusta naman ang atay natin dyan? 'Di ba? Kapag ganyan nga, nag-inom na, nagpuyat pa, tapos galing nga sa trabaho, teka lang, pahinga, okay lang naman na, sige, uminom ka paminsan-minsan, pero konti lang rin at wala nang puyat-puyat. 'Di ba? Sabi naman, aminado naman ito si George na iyon ang madalas nila na pag-aawayan nitong si Fleda. Pero 'di ba, sabi niya ay inuunawa ko dahil nga ang bottom line dito gusto ni Fleda na mas maging malusog ka at mas matagal ka pa niyang makasama. Pagmamahal yun. That's love. At hindi lang para sa'yo, pati sa anak ninyo.
O, yun. Para may katulong ako sa pagpapalaki ng anak natin na gawa ng ating pagmamahalan, bunga ng ating pagmamahalan. Ganyan yan. Kaya naman yung constructive conflict, yan po yung mga respectful disagreements na naghahanap ng positibong kalalabasan sa okay lang yan, normal yan ha. Dapat lang solusyon ang hanap, hindi po yung lalong pag-aaway pa. O dapat pagkakasundo ang target ninyo kahit pa nga minsan ay hindi maiwasan na magkataasan na ng boses ang mag-asawa. At syempre, matuto rin po na makinig at umunawa bago bumuga ng mga palusot at pangangatwiran. Oo, makinig muna at umunawa. Hindi yung narinig pero hindi naman naintindihan. At syempre, mag-focus sa welfare ng isa't isa at ng buong pamilya at hindi lang yan, pati para sa kinabukasan. Pero ang dapat po nating iwasan, na mga hindi pagkakaunawaan ay yung meron ng halong murahan, meron ng sumbatan, meron ng sakitan, meron ng gantihan, yung pagsisinungalingan na harap-harapan na. Ayan, yung nagkakabaranggayan sa maliit na hindi pagkakaunawaan na mag-asawa. Iwasan po natin yan kasi nakakahiya para sa ibang tao at nakakahiya rin para sa inyo. Pero, ito lang rin ang paalaala para sa iba kapag kaganyan na mainit na ang inyong mga issues sa loob ng inyong marriage, hindi rin po makakaganda yung sobra namang katahimikan. Okay, yung sobrang katahimikan, yung wala kang pakialam sa kahit anong sabihin ng asawa mo, wala hong mareresolba sa sobra namang katahimikan. Masama rin po yan. Mag-usap na maayos sa tamang panahon at ng mahinahon. O papaano, dito na rin po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,